So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung paano nga ba mag-register ng TM SIM card kapag ka ikaw ay minor at walang ID. Ayan, kapag naman ikaw ay walang ID pero hindi ka minor, ang pwede mong gawin ay pumunta sa barangay at kumuha ng barangay ID. Ayan, ang second option mo ay pwede kang mag-register sa PhilSys, ayan, para makakuha ka ng Digital National ID, ayan, or Digital PhilHealth ID na pwede mong gamitin kapag ikaw ay mag-register ng SIM card. Ngayon, punta na tayo sa proseso kung paano nga ba mag-register ng TM SIM card kapag ka ikaw ay minor at walang ID. So yun guys, no, una kapag ikaw ay mag-register ng TM SIM card, pupunta kayo sa website na new.globe.com.ph/simreg. Ayan, pwede rin naman sa simreg.globe.com.ph. Ayan. Ngayon yung lalabas, ito yung pinaka-home niya, nakalagay dyan, register your SIM in 5 easy steps. Ayan, pwede nyo basahin, kapag nabasa nyo na, pwede nyo na-click yung continue sa baba. Ayan. Ngayon, kapag click nyo yung continue sa baba, ito ngayon yung lalabas. Number 1, verify your mobile number. Nakalagay dyan, provide your mobile phone number to receive your one-time PIN via SMS. Sa may part ng mobile, dyan mo ilalagay ngayon yung TM number mo na re-register. For example, sa paglalagay ng TM SIM card number, no, mag-start na kagad kayo sa 9. No? Hindi nyo na isasama yung 0 kasi meron ng 63 dyan. Ayan. Tapos, sa baba nun, may box dyan. Click nyo lang yun. Ayan. Tapos, sa may baba, pwede nyo na i-click yung request PIN. Ayan. So, dapat makareceive kayo ngayon ng one-time PIN. Ayan. Tapos, sa part na to, dyan mo ilalagay ngayon yung one-time PIN na na-receive mo. Ayan. Tapos, click mo lang ngayon yung continue. Ayan. Tapos ito ngayon yung lalabas, welcome, here's how to successfully register or update your SIM. Ayan, pwede nyo basahin yan para magkaroon kayo ng idea. Ayan, tapos pwede nyo i-click yung continue sa baba. Tapos ito ngayon yung lalabas, number 2, choose your registration type. Nakalagay dyan, select the registration type that best describes you. Ayan, bali sa example natin, mag-register tayo ng minor na walang ID. Ayan, sa may part ng registration type, click nyo lang yung drop down sa baba. Ayan. Tapos, hahanapin nyo lang yung I am a parent or legal guardian registering the SIM of a minor. Ayan. So, kiklik nyo lang yan. Ayan. Bali yan yung pipiliin nyo no, kapag kayo ay minor tapos walang ID. Ibig sabihin, ang magre-register yung parent or yung legal guardian nung minor. Ayan. Tapos, pwede nyo na-click yung continue sa baba. Ayan. Ngayon, ito ngayon yung lalabas. Number 3, provide your ID and selfie. Ayan. Nakalagay dyan, prepare a valid government-issued ID. Make sure that the photo and other information are clearly visible. Ayan. Yan nga pala yung mga sample ID na pwede. Passport, driver's license, national ID, ayan, social security ID, PRC, and UMID. Ayan. Tapos, after nun, mag-i-scan kayo ng documents. Tapos, take lang selfie. Ayan. Ngayon, kapag nabasa nyo na yan, pwede na i-click yung continue sa baba. Pag click nyo yung continue sa baba, ito ngayon yung lalabas. Number 3, provide your ID and selfie. Tapos, mababasa nyo, prepare a valid government-issued ID. Make sure that the photo and other information are clearly visible. Dapat malinaw yung gagamitin nyo na government ID. Ayan, malinaw yung details na babasa, pati yung picture, para hindi kayo magkaroon ng aberya. Ayan, tapos sa may bandang baba, click nyo lang scan with camera. Tapos ito ngayon yung lalabas, scanning tips, mahalaga na basahin nyo to para maging successful yung pag-scan nung ID nyo. Ayan. Tapos, click nyo lang yung OK. Ayan. Tapos, pagka lumabas to, click nyo lang yung allow this time. Ayan. Tapos, itututok nyo lang yung ID nyo sa may part ng scan document.
sa may part ng rectangle na yan, so dapat sakto dyan. Tapos hihintayin nyo lang yung result. And after nun, ito ngayon yung lalabas, provide your ID and selfie, ID analysis results. Ayan, nakalagay dyan, document analysis succeeded. Ayan, ibig sabihin, maganda yung pagka-scan ng government-issued ID natin. Ayan, ibig sabihin, successful yung pag-scan ng ID natin. Tapos, click nyo lang yung continue sa baba. After nun, selfie tips. Ayan, pwede nyo basahin yan para magkaroon kayo ng idea para maging successful yung pagsiselfie nyo. Click nyo lang yung OK. Ayan, tapos hihintayin nyo lang yung result. Ayan, tapos to ngayon yung lalabas, trust analysis results. Ayan, nakalagay dyan, trust analysis succeeded. Ibig sabihin, maayos yung pag-selfie natin. Ayan, pwede na natin i-click yung continue sa baba. Pagkatapos nun, ito ngayon yung lalabas, yung number 4, provide your supporting info, personal information. Sa may part ng SIM registration details, ayan, mapapansin nyo na yung first name, middle name, last name, tapos yung birth date, pati gender, ay meron ng details. Hindi na natin kailangan pang i-input, no, or ilagay. Kasi nga, nung nag-scan tayo ng ID, automatic na na-input dito yung details. Ayan, na-capture na kagad yung details sa ID. So, hindi na natin kailangan pang i-type. Ayan, bali sa may bandang baba, no, sa may part ng unit number, building name, ayan, street, village, or subdivision, yan yung mga details na lang na kailangan natin lagyan. Ayan, basta yung mga details na merong asterisk na red, yun yung mga kailangan lagyan. Ayan, for example, bali sample lang yung details na yan para meron kayong idea. Ayan, sa may part ng unit number, ayan, naglagay tayo ngayon ng unit number, pati yung building name. Pero kapag wala naman kayong building name, no, or unit number, pwede nyo ilagay dyan is NA. Ayan. Tapos, sa may part ng street, ayan, naglagay tayo ng street. Tapos, village or subdivision, ayan, ilalagay nyo lang yung pangalan ng village or subdivision nyo. Kapag wala, okay lang na blanco yan. Ayan, tapos sa province or state, ayan, kapag ka Metro Manila kayo, click nyo lang yung Metro Manila. Ayan. Tapos kapag ka sa city, hanapin nyo lang yung city nyo sa Metro Manila. For example, City of Makati. Ayan, may mga drop down naman, no? Ayan, so hindi kayo marilito. Kasi meron namang drop down. After nun, yung barangay, ayan, kung ano bang barangay kayo. Tapos yung zip code, automatic naman yan na nagkakaroon. Ayan, so hindi nyo na kailangan hanapin pa yung zip code kasi automatic siya na merong details. Ayan. Balik sample lang yung details na yan, no, para meron kayong idea. Ngayon sa may bandang baba, pwede nyo na-click yung continue. Pagkatapos nito ngayon yung lalabas, number 5, review your summary. Ayan, nakalagay dyan, please review and confirm the information you provided. Balik sa part na to, no, i-double check nyo lang yung details na nilagay nyo, no, kung tama ba at kompleto. Ayan, ngayon sa may bandang baba, no, pwede nyo na-click yung continue. Pagka-click yung continue, ito ngayon yung lalabas, complete your SIM registration, please confirm the following. Ayan. Bali-click nyo lang yung may box. Ayan. Tapos, click nyo lang yung I confirm this statement. Ayan, na nasa baba. Pagkatapos nun, ito ngayon yung lalabas. Your SIM is now registered. Makikita mo na rin ngayon yung reference code. Ayan, makikita nyo na rin sa may bandang baba yung mobile phone number. Ayan, tapos kung kailan kayo nag-register. Ayan, ibig sabihin, successful na nakaregister yung TM SIM card natin. Bali, ganun lang kadali mag-register ng TM SIM card sa minor na walang ID. Ayan, ibig sabihin, ang mag-register ay yung legal guardian, ayan, or yung parent. At after ko nga makapag-register ng TM SIM card, ay nakareceive ako ng text message galing 8080 at galing TM. Ayan, via text message. Ayan, bali yan nga pala yung text na na-receive ko. Bali nakalagay dyan, no, na talagang registered na yung TM SIM card natin. At pwede na natin i-claim yung free data ni TM by texting FREEZE50 to 8080. At yun nga yung ginawa ko. Nag-text ako ng FREEZE50 sa 8080 at na-receive ko yung free data ni TM. Ayan, bali nga pala yung text message na na-receive ko. Ayan, nakatunayan na pwede ko nang gamitin yung free data galing TM. Ayan, pagkatapos nun, no, sinubukan ko nang gamitin yung data
Ayan, nag-open ako ng YouTube at gumana naman. Ayan, tinry ko rin tawagan yung bagong TM number ko. Ayan, at gumana naman, natawagan ko siya. At sinubukan ko rin i-text yung bagong TM number ko at gumana naman. No? Nakakasid na rin ako ng text message. Ibig sabihin, yung text message, calls, tapos data ay gumagana na. Bali hindi ako naghintay ng matagal bago gumana lahat. No? Ayan, pagka-register ko, siguro mga ilang minuto lang ay gumana na lahat. Ayan, so bali ganun ng kadali at kabilis mag-activate at mag-register ng TM SIM card kapag ka ikaw ay minor at walang ID. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.